Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 120 walang Pilipino mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa Bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyan buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinatunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masignang mamamayan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos. With 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magmula nang mamasdan kita ay laging napapangarap ka, at sa tuwin ay alaala ka, pagkat tanging minamahal kita. Kay lungkot nitong hating gabi, puso ko'y laging lumuluha, at ang ngalan mo'y tinatawag. Minamahal kita, Mutya. Kung ako ay
masdan hanggang damo ay ligaya na ng buhay ko na makuntan ang puso mo sa tuwi na ako'y naghihintay ng awa mo at pagmamahal. Giliw ko, ikaw lamang ang tangi kong minamahal. Giliw ko, ikaw lamang ang tangi kong minamahal. Ayan, si Eddie Suarez, Minamahal Kita, Mutya. Ayun. Kuya, sinong kumanta niyan? Sila is trio. Sila His Trio pala yan. Di ba yun yung Lovers Trio, no? Iba rin yun, Iba, iba. iba. Iba rin Sino yung sila His Trio? Hindi ko masyadong kilala. Sila Prisco Hereno mo, si Kananeng, ewan ko yung isa pa. Ayun. Pero wala na, no? Wala na sila, no? Di ba sila kananing yan? Alba. Naging Alba. Kananing Alba. Ayun. Tapos yun namang Lovers Trio. Iba rin Si, yun. eh, Sila Dor Prisco Torres. Hereno. Sila Dor Torres na lovers to yun. Tapos si Dayap Jewett. Iba rin yun. Oy, yung pangako mo sa akin, ha? Sabi mo, dadali mo rito si Ray. Dapat nagaya ka 7 seasons. Oo nga, no? Meron kayong ano doon, ano? Pero hindi na natuloy. Wala ako. Gathering together. Kaso wala ako. Hindi siya. Yun. Nagpaalam Sa natin. Nueva Ecija. Mahaba pa yung oras natin kaya pwede pa tayong magkwentuhan. Ikaw, Nick, anong masasabi mo sa programa natin? Uuwi ka na. Nandito na yung dalawa eh. Hindi, gagawin na natin 5 eh. Oo, pagpapapotoshoot tayo kay Manuel Francisco para gawin na tayong 5 na tayo. Oo. Yan. Di ba? Yung security natin si Jenny, nabati mo na. Ayaw nga, no? Si Jenny, pangalan, ano pinili ni Jenny? Balais. Ayun, Jenny Balais. Jenny Balais. Nasa 3rd floor. Si Jenny. Ayun yung kanina sa ground floor, hindi yun si Jenny. Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Pero hindi yun si Jenny. At ano po malaki rin itong building natin na ito. Mataas na, no? At sa likuran yung Channel 4, PTV4. Hindi po. Ayun. Si Cora Malyari at saka si Cora Orpia, Portales. Octales, oo. Lagi na Octales. lagi nakikinig sa atin. Nakikinig sa atin lagi yan. Si Cora Malyari at Parang si saka Lola Cora o ganon. Cora Octales. O hindi Yung niya. taga Quezon. Tiyabas tayo, Lokbang Quezon. Ang taga Lucban, Quezon. Nakikinig sa Yan. Tapos si Parang si may nag-a-add sa akin na ganon. Cora Octales. Baka siya rin. Ay, kinukumusta rin kayo ni Mark Maralit eh. Yan, ano yun mga yan sa eh. ano, Oo. sa Parang wala dito yan sa... Pero yung Wala nakalagay, sa Pilipinas si Lola Mark, nasa Cora. California. Octales. Nasa USA si Mark. Ayun, medyo minsan kanina kwentuhan tayo ng kwentuhan pag nasa ano na tayo, nasa harap tayo ng mikropono. Walang masabi. Nawawala ni mga kwento natin eh. Wala masabi, nalilimutan na yung Oo sasabihin. nga eh. Ikaw, Ber, ano naman pinagkakaabalahan mo? Pagka Sabado nung madali araw, may programa kami dyan. Sa kabilang studio, pwede ba yun? Oo, pwede. Pwede magitin? Oo naman. Sa DCRH. DCRH 2 to naman. 4. Oo. 2 to Kay 4. Tita 2 Ems to mag- 2 a.m. AM, madali 2 a.m. 2 hanggang to 4 a.m. ng Madali Sabat. araw, madali araw, Sabado. Sabado, May mamaya. yan, oo. Oo. Tapos na, kaya Kay Kaya Mar- din araw. 2 a.m. to 4 a.m. Oo. DCRH. oo. Ano pa magat? Tita Ems Magazine. Tita Ems Magazine. Tita Ems Magazine. Di ba pa yung kay Rafael Centenera? Iba rin yun. Di ba? Oh, kasi nasa DCRH si Rafael eh. Iba naman. Oh, yun. Ayun, magkakasama sila ron sa Tita Ems Tapos ni meron pa kami si si Meron pa- Berdayap. meron pa ka Tessie Lagman. Oh, yun. Alam mo Sabay- naman eh. sabay Pinaplug programa. ko rin yung ano ni Ate Tessie Lagman eh. Kasabay Tessie Lagman sa Musically Yours, Oo. Tessie. University. Ano naman sila? Live streaming ng Sabado. Oo. Kasabay natin Sabay, ngayon. 4 to 6. 4 to 6 naman sila.
4 to 6. Di matatapos na sila. Ano? Magse-7 na eh. Yun, si Tessie Lagban, nung mga ilang taon din nakaraan, nandito rin siya sa DZRM noon. Dati, Radio Magazine. Yun naman yung sama-sama, salo-salo. Dati, Yun. Doon kami nagkita-kita. Actually, ang nagpapunta sa akin dito na magkita kami ni Tessie Lagman, si Ibon eh. Si Ibon, si Josephine Kobayashi. Magkakaibigan yan eh. Si Ibon, si Tessie Lagman, si Ray Lucero. Kaibigan yan. Doon tayo nagkakalala kay Tessie Lagman. Oo nga, dito. Dito sa DCRA. RM. Ayan. Aawit si Peping de Leon, 2 pamagat ito. Ugali sa bukid o pandango sa kabukiran. Dalawa, ano? Oo nga eh. Tatlo pa yung lumipikit tungkol sa kasipagan. Kung sa kasipagan, ako'y lubang na akin sa mga nagtatanim sa ating bukid. Sa ulan at araw, di natitigatig ang magsasakay lang sa lamig at init. Pawis ay pumapatak, subalit di pansin, maghapon gumagawa hanggang takip sinig. Kung ating gabi, kita'y dadalhin upang magharana sa mutyang ginigilig. Ganyan ang ugali nitong mga taga-bukid. May tiyaga sila sa gawain malo sa pag-ibig. Dahil sa gayon ay di magtatagal. Ay biglang handaan pagkat may kasalanan. Ganyan ang ugali nitong mga taga-bukid. May tiyaga sila sa gawain malo sa pag-ibig. Dahil sa gayon ay di magtatagal. Ay biglang handaan pagkat may kasalanan. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas,
Tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Huwag magbiro na siya ay wala na at kailan may di na kami magkikita. Huwag mong sabihin sana pagkat kahapon lamang kami ay magkasama. Kahapon lamang ay anong saya magkasama kami at magkakbay pa. At ngayon wala na siya. Diyos ko, di ako maniniwala sa sabi nila. Kahapon lamang kita ay kasama at bawat sandali ay ligaya. Bakit sabi nila ay wala ka na at di na tayo magkikita. Kahapon lamang
kita ay kasama at bawat sandali ay ligaya. Bakit sabi nila ay wala ka na at di na tayo magkikita? Diyos ko, Diyos ko, di ako maniniwala sa sabi nila. Yun, si Ber Dayap. Kahapon lamang. Magkukwentuhan kami ni Ber tungkol dito sa pyesang ito. Di ba sabi mo kanina yan ay pinalano mo Pinalo sa sa awit ni sa Antipolo, Grand Final. Grand Final sa Antipolo, na kung saan nakalaban mo yung kapatid mo O, na si si Lina. Lina Bubino. Wala sa ngayon. Pero ikaw ang itinanggal na Grand Final. Oh, Grand Finalist. Oh, grand. Magkano kinita mo doon, Ben? Mura lang nun. Grand Final, 30 pesos lang kami. Wow! 30 pesos. Grand Mga Final. 30 anyos ka pa lang naman doon eh. Tapos sa second 20, ang third, 10. 10 piso. Galing ano? Noong araw. Nung araw, ganun eh. Amor nung ano naman, nung lumaban kayo sa tawag ng tanghalan. Mas mura din. Ha? Mas mura pa rin. Mas mura pa rin. Magkano ang Nung pinanalo mag-champion kami na? nun, sa tawag tahalan, 300. 300. Kasi natalo namin yung defending champion. Dati Na si? natalo namin yung defending champion. Sino yun? Si Flor Rivera. Flor Rivera. Okay. 150 yung champion. Oo. Natalo namin champion. 300 ka. Ganun pala noon lang. Tapos weekly 150. 150 weekly. Nung araw sana, malaki, di ba? Mayaman na kami. Ang mura ng araw. Mamassages lang. Bagay, ako naabutan ko 25 sa'yo eh. Nung nagpupunta na ako ng Maynila, 25 na. Yun. Sa Quiapo nga, grand champion, 50 pesos lang eh. Sumali rin kayo sa Quiapo. Sa Plaza Miranda. Naabutan ko yung Plaza Miranda na yan. 50 pesos lang ang ano. Kasi nung araw na pinasabog ang Plaza Miranda, katatawid ko lang. Ayun. Katatawid ko lang. Ibig sabihin, ayan yung Plaza Miranda. Tumawid lang ako papuntang Evangelista. Ayun. Tapos, boom! Doon? Nakatakbo na kami noon. Wala pa underpass. Kasi wala pa. nung sumali kami, ginagawa pa lang yung underpass eh. Anong panahon na yon meron na? Ginagawa pa lang nung kami. Meron ng underpass noon. Mga ano bang 19 nangyari yung bombing of Plaza Miranda? Hindi ko na matandaan. 1980s yata. Mga 80s. Doon kasi ako nag-high school sa sa Baste. Ayun. Walking distance lang ang Plaza Miranda. Tapos, yan nga, yung ginawa yung underpass. Naranasan ko rin mag-underpass kasi underpass papuntang Arlegui. Papuntang Eri Hidalgo, Lakad, papuntang Bilibid Viejo, papuntang San Sebastian. Ayun. Naka-schoolmate namin yung yung anak na panganay ni Elizabeth Ramsey, si Susan. Naka-schoolmate namin yan eh. Pero hindi... Ang pangalan niya, si Kwan? Susan. Ay, kumakanta. Anday isa? Jaya. Hindi naman yun ang panganay. Hindi si Jaya ang panganay. Yun ang sinabi ni Ber Dayap kahapon lamang. Pero first time ko narinig tong kahapon lamang eh. Ang wala narinig. Kahapon wala narinig. Okay. Ngayon lang. Kanta ni Rick Manrique. Rick Manrique yan. Gawa ni Rick Ador Manrique Torres. Jr. Gawa ni Ador Torres. Maraming baon tong si Ber eh. Iba yung mga baon nito eh. Maraming. Pero kung ako kakanta niyan, maraming papatak yung luwa ko. Kasi siyempre tayo sa awitan, kumbaga, tayo late na. Na late na. Pero nung araw, Ber, kumakanta ako sa sa simbahan namin. Kami rin nung araw. Sa Our Lady of Grace. Matagal din akong kumanta doon.
Tagal din. Diyan kami simula sa choir. Oh, ikabi din ako. Bago Pero hindi ako nakipag-contesan. hindi ka lumaban ng contest. Hindi ko naranasan. Kasi nung unang-unang nakita ko nga sa nakapila doon sa tawag ng tangalan, nasyak na ako. Ang haba ng pila lagi. Si Mang Menong. Mag-ano na tayo, ikalawang bahagi ng Kundi Man at Iba Pa. Magbe-break ba muna tayo? Break muna tayo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 9, 2025 at mayroon silang 90 days para